Para siyang nagkulong doon. Unti-unti na kinukumbinsi ang sarili na hindi lahat ng tao ay laban sa kanya. Kung kinakailangan niyang maniwala roon, ay kailangan niyang kumilos. Nagulat pa ang mami niya nang makita siya sa labas ng silid niya. Saan ka pupunta? Tanong nito. Gusto ko munang pumunta sa foundation, mom, sagot niya. Really? That's good. Gusto mo bang sanahan kita? No, mom, mabilis na tanggi niya. Tila nasaktan ito sa pagtanggi niya. Mom, it's not that I don't want to go with you. I just think I should do this on my own. I understand, sweetheart. Tumango siya at nagsimulang maglakad sa direksyon ni Pito. Nell, tawag sa kanya ng mama niya. Lumingin siya rito. Your dad is doing everything he can to earn your trust back. Please give him a chance. Umiti naman siya rito. Pinili niya hindi na magbukas ng TV, magbasa ng dyaryo, o mag-internet. Dahil ay muna niyang makarinig ng kahit anong balita. Sa dami ng mga naglalabas ang balita, kasama na ang tungkol sa kanya at kay Danny. Hindi na niya ma-distinguish kung ano ang totoo at hindi. Gayun pa man ay alam niya ang tinutukoy ng mami niya na ginagawa ng daddy niya. Alam niya sinusubukan ng daddy na maibalik ang daddy, pero alam niya hindi yung madaling gawin. At ang kaalamang yun ang higit na nagpapahirap sa kanya. Dahil kung nawala man ang respeto niya sa kanyang ama, alam niyang narin pa rin ang pagmamahal na dito. Habang bumibiyay siya patungo sa foundation, ay biglang nagbago ang isip niya. May mas dapat yata siyang binabalikan sa ngayon. Inutusan niya ang driver na magbago na direksyon. Pagdating nila sa pakay na lugar sa may kilayuan niya, pinatigil ang sasakyan para hindi yun makakuha ng atensyon. Ma'am, sigurado po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng driver. Okay lang po ako, Mang Singat. Medyo matagal din po akong tumira dito. Kabisado ko naman ang lugar na ito, sagot niya. Bumaba siya ng sasakyan at nilakad niya ang pamilyar sa nadaan na nilalakaran niya noong naninirahan siya sa looban kapag galing siya sa pinagtatrabahuhan. May ilang taong nakasalubong siya na bumati sa kanya. Halata ang pag-aalangan ng mga ito noong una, pero lumuluwang ang ngiti kapag ginantihan niya ng mga ito ng tunay na pagbati. Marami siyang alaala kay Danny sa lugar na iyon. Napadaan siya sa lugar kung saan muntik na siyang masagasaan ng pedicab at naalala niya kung paano siya iniligtas ni Danny. Noon pa siya unang nakaramdam ng atraksyon dito, pwede rin naman noong una niya itong matanaw habang nakataito sa bintana. Pwede rin hindi lang niya yun in-entertain dahil kay Bill. Nakarating siya sa bahay ni Lola Marie. Tahanan pa rin ang turing niya sa maliit at parang kahon na bahay ngayon. Kumahol ang tutang inalagaan niya noon at nilapitan niya ito yun. Natutuwa siyang tila na alagaan pa rin yun ang mabuti. Ikinuskus niyo ng pisngi sa pala niya tulad ng ginagawa niya kapag lumalapit siya o si Danny. Then, she realized how funny it was that every memory of her stay here was also a memory of Danny. Tumayo na siya, pinagpagan ng sarili at saka lumapit sa mababang bakod. Lola, tawag niya sa matandang nakatira doon. Nang wala agad sumagot ay binuksan niya ang gate at lumapit siya sa pinto. Lola, ulit niya sa tawag niya. Saka lamang bumukas ang pinto. Sinalubong siya ni Lola Marie ng mga giliw na ngiti. Apo, niyakap siya nito at ginantihan niya ang niyakap nito. Hinila siya nito papasok sa bahay. Kamusta ka ng bata ka? Alalang-alala na kami sa iyo. Mabuti naman at napadaan ka. Kami? Tanong niya. Kami ng mga naging kaibigan mo rito. Dumadaan nga rito mga yun at nakikibalita kung kamusta ka na raw. Hindi po ba sila galit sa akin? Bakit naman sila magagalit sa iyo? Kasi po, hindi po ba nila alam na daddy ko ang nagpapaalis sa inyo rito? Alam na, mahinahong sagot nito. Nang matahimik siya ay nagpatuloy ito. Cornelia, hindi ka namin idadamay sa kagagawa ng mga magulang mo. Hindi naman ikaw ang unang taong nagkaroon ng magulang na nagkamali.
Ang mas mahalaga ay alam namin lahat at nakita namin kung paano ka naging isang mabuting tao na nakisama sa amin dito. May tila namumuong bikid sa lalamunan niya. Salamat po. Hinawakan nito ang isang kamay niya. Mahirap ang pinagdaraanan mo ngayon. Alam ko, pero magiging maayos din ang lahat. Ipinagdarasal kita araw-araw. Thank you, Lola. Muling pasasalamat niya. At siguro talagang sinadya ng Diyos na mapunta ka rito para maging instrumento na rin para sa amin. Alam mo bang balita ako'y nakikipag-ayos na sa mga abogado o mga tauhan na daddy mo para maging maayos na ang sitwasyon dito. Balita ako'y magandang alok nila. Dahil nga hindi na siya nakikinig ng mga balita ay hindi na alam kung anong mahakbang na ang ginagawa ng magulang niya. Ganun po ba? Sabi na lang niya. Iniisip ko nga, marahil hindi naman talaga masamang tao mga magulang mo. Kung sila ay nakapagpalaki ng isang anak na tulad mo na ang puso ay nasa tamang lugar, siguro naman ay may kabutihan din sa mga puso nila. Alam niya sa puso niya na totoo yun. Masyado na siyang binulog ng galit at pagkadismaya ng mga nagdaang linggo. But she was thinking baby step to remedy that at makakatulong ang pakikipag-usap niya kay Lola Marie para mas maunawaan niya at mailagay ang mga bagay sa mas tamang perspektibo. Kayo po, kamusta na kayo? Hindi po ba kayo nagkakasakit? Tanong na rito. Mabuti naman ako. Tinutulungan ako ni Danny para makapagpa-check up. Parati siyang dumaraan dito para asikasuhin ako. Magkasunod nga lang kayong dumalaw dito. Kaalis lang niya. Dinalaw niya ako para pamustahin. Parang may lumukso sa loob ng dibdib niya dahil sa sinabi ni Lola Marie. Napatingin siya sa lola niya at napansin niya tila pinag-aaralan nito ang reaksyon niya sa sinabi nito. Kamusta na kayong dalawa? Tanong ng matanda. Lola, wala naman pong pinuto nito ang sasabihin niya. Kahit malabo na ang mga mata ni Lola Marie mo, alam kong meron kung ano sa pagitan yung dalawa ni Danny. Nung narito ka pa, parati ka niyang binabantayan at parati siyang nandiyan para sa iyo. At ikaw naman, parang nawawala ang kaba mo sa pagtira rito at pakikisama mo sa ibang tao kapag nariyan siya. Tapos, tuwing pupunta nga siya dito ay ikaw ang lagi niya nababanggit. Kasi hindi niya sinabi sa iyo kung ano talaga siya. Hindi na siya nagulat na tila alam nito ang lahat. Tumango na lamang siya. Hinapos nito ang likod ng palad niya. Isipin mo sana na minsan, hindi itim o puti lang ang lahat ng bagay, sabi nito. Iyon din mismo ang sinasabi sa kanya ng daddy niya, kahit pa magkaibang konteksto. Pwede hindi niya talaga pwedeng sabihin o naubusan siya ng pagkakataon. Hindi laging ang ibig sabihin ngayon ay gusto ka niyang lokohin. Pakiramdam mo sa puso mo. Alam kong nandyan talaga ang sagot. Kung sa palagay mo ay niloloko ka niya o ginamit. Pagkatapos magpaalam ni Nel kay Lola Marie, ay lumabas na siya ng bahay nito. Pakiramdam niya ay naibsan kahit paano ang bigat sa kanyang dibdib. Tama ang desisyon niyang dalawin ito. Tama ang inaiisip niya na kung nais niyang matutunan ang dapat niya gawin ay balikan niya kung saan nagsimula ang lahat. Malalim ang iniisip niya habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan. Iyon ang dahilan kung bakit nagulat na lang siya sa biglang pagkabig sa kanya ng isang matipinong braso kasabay ng paglagpas sa kanyang tabi ng isang rumaragasang pedicab. Sabi ko sa iyo, hindi ka pwedeng maglakad dito na hindi tinitingnan ng paligid mo. Masasagasaan ka. Sabi ng pamilyar na boses sa kanya. Pamilyar din ang bisig na nakayakap sa kanya. Pamilyar ang dibdib na nasa harap niya. At pamilyar ang samin ng balat nito. Nagtaas siya ng tingin kay Danny. Maraan siya nitong pinakawalan at hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng pagkadismaya sa pagluwag ng mga braso na nakayakap sa kanya. Salamat, automatic ang sabi niya sa pagkitas nito sa kanya na makailang ulit na itong ginawa. Ihahatid na kita sa sasakyan mo, sabi nito. Hindi siya tumanggi. Sumabay ito sa paglalakad sa kanya hanggang sa makarating sila sa pinagpapaladahan ng mismo. Pareho silang walang imik ni Danny habang nakatayo roon.
Nell, Danny, panabay pa nilang nagsalita. Panabay rin sila na nahimik. Bumutong niya siya upang paluwagin ang panilikit na nararamdaman niya sa dibdib dahil lang sa presensya nito. Nasabi sa akin ni Lola na inaalagaan mo siya. Salamat, sabi niya. Napalapit na rin sa akin ang matanda, sabi nito. Sabi nga niya, galing ka raw sa kanila, pero akala ko umalis ka na. Nakita ko ang kotse mo kaya bumalik ako. Bahagyang tumaas ang isang kilay niya. Alam mo ang kotse ko? Pamilyar sa akin. Simula rito, pero tila nagbago ang isip. Okay, I've seen you in that car a couple of times. Sinusundan mo ba ako? Nagdududang tanong niya. Umili ito pagkatapos ay tila muling nagbago ang isip. Gusto na kitang makita. Tumangon siya. Okay, sige. Buti naman pala nakita na tayo ngayon. I have to go now. Nell, sandali lang. Hinawakan nito ang braso niya para pigilan siya. Pwede ba tayong mag-usap? Muli siyang napabuntong niya. Hindi ko alam. Hindi ko pa sigurado kung galit ako sa iyo o galit ako sa sarili ko o galit ako sa sitwasyon. Kung mag-uusap tayo ngayon, hindi kita iintindihin at wala akong maiintindihang tama. Sinusubok pa lang ako, Danny. I'm trying to learn to understand. And I would appreciate it if you gave me some time. Tintigan siya nito, halata sa mukha nito ang pag-aalinlangan na payagan siya at ang pag-unawa na kailangan niyang pagdaanan. Paano ko malalaman kung okay ka na? Paano ko malalaman kung handa ka na intindihin ang lahat ng sasabihin ko? Tanong nito. Ipapaalam ko sa iyo, sabi niya. Sa maiksing pag-uusap nito, yun ay nakita ni Danny ang huling pagbabago kay Nell. He had been a witness to how much she had changed. Mula sa isang inosente, tila clueless na prinsesa na una dumating sa lugar na yon patungo sa babaeng natutong makasalumuha sa mga tagalooban. Tila ibang Nell din ang humarap sa sakit na loob na malaman nito tungkol sa ama nito at ang mapagtanto nito kung sino siya. At iba na rin ang babaeng kaharap niya ngayon. Now it seemed that she had finally decided to go beyond the bitterness of her own experiences. She was maturing right before his eyes, and she couldn't help but be proud of her. Iyon lang ang dahilan kung bakit siya pumayag na muling magbigay ng distansyang hinihingi nito. Isa yung sugal para sa kanya. One that he couldn't afford to lose. Kaya sisiguraduhin niyang babantayan niya ang kanyang tiyak. Sa mixing engkwentrong yun, ay napatunayan ni Nell kung ano ang tunay na nararamdaman niya kay Danny. Nakalayo na ang sasakyan niya pero nanlalamig pa rin ang mga kamay niyang itinapat niya sa kanyang dibdib, kung saan nagpapang-abot sa bilis ng tibok ng puso niya. Ngayon pa man, alam niyang kailangan niya ihiwalay ang kailangan niyang gawin sa kanyang emosyon. Kapag handa na siya, maaari na niya itong tingnan ng tama. Mas kakayanin na niyang intindihin ito at hindi lang papaniwalaan dahil inadinilitan ng puso niya. Her impulse was just to hug him and be lost in his arms again. Pero sinasabi niya, isip niya na kailangan muna niyang maghilom para gawin ang muling pagtanggap dito ng tama. Para kapag pinakawala na niya ang bitterness niya sa nangyari, ay hindi niya yung babalik-balikan. So she could love him more. Saan po tayo? Tanong sa kanya ni Mang Simo. Pinagkat niya ang isang kahita sa bag na dala niya at hinawakan niya yun na maliit. Ngayon, tingin sa lahat, alam niyang yun ang nararapat ng sunod na hakbang. Sa bahay po ni Will, sagot niya. Nakita niya pagsulap sa kanya ng matandang driver sa rearview mirror. Ngunit kung may opinion man ito ay hindi na nito iyon papaalam sa kanya. Sa halip ay sinunod dito ang instruksyon niya tungkol sa susunod nilang patutunguhan. Nang makarating doon ay nilakasan niya ang loob sa pagpindot ng doorbell. Isang naka-uniforming maid ang nagpatuloy sa kanya at pinatintay siya sa garden patio. Tinignan niya ang paligid. Dati ay paborito niya ang bahaging yon sa bahay nila Will. Tila napakatagal na noon at tila ibang tao na ngayon ang nakatayo sa kinatatayuan niya. Ngayon lang niya napansin ang pagiging
artificial na perfection ng lugar. Tila walang kalat o pinagdaw na maaaring makasira sa kagandahan ng paligid. The flowers always seem to be in full bloom here. Para bang Diyos ang nakatira doon na hindi maaaring magkamaling malanta ang isang bulaklak. I was just thinking of coming to visit you. Bumaling si Neil kay Bill. Tulad ng lugar na yun, wala rin maipipintas sa itsura niya. He looked immaculate as usual. Hindi ba't yung linis nito ang una rin napansin na nagustuhan kay Will? Hindi na kailangan. Andito na ako, tuloy niya. Dinukot niya ang kahita sa loob ng bag niya at inabot niya ito. Gusto ko sana isauli sa ito ng maayos. Tinignan nito ang itim na kahita bago ibalik ang tingin sa mukha niya. Hindi siya sigurado kung anong ibig sabihin ng reaksyon nito ay hindi nito inaasahang magtapos silang dalawa ng tuluyan o hindi na nauunawaan kung bakit mukhang siya pa ang nakipaghiwalay dito. Matatawa siya kung hindi lang sa wala sa lugar ang pagtawa. Just take it, Will. Alam mo at alam ko na pagkatapos na nangyari, imposible nang magkabalikan tayong dalawa. Hindi naman yun na ibig mong sabihin ng araw na yun. I just wanted to see where the situation would lead. At ngayon, mukha namang maayos din ang gusot ng pamilya mo. Kailangan lang natin maghintay para siguruhin wala nang ibang alinasas, hindi ba? Huwag ka na magsalita bago pa mawala ang kahit katiting na natitira kong respeto para sa iyo o ang paniniwala ko na kahit paano may ibig sabihin ang naging relasyon natin dalawa. Ang tapang mo naman magsalita when it was you who went off with another guy. Look, I can even let go of the picture thing on TV. Madali na maipaniliwanag yun. Pwes, ipapaliwanag ko sa iyo na malinaw. He isn't just another guy, Will. He's the guy who stood me when my life turned upside down. Your life turned upside down because of his job? Dahil sa pinaniniwalaan niya tama. Malakas na sigaw niya dito. And yet, in spite of that, kahit pa mali ang sa paningin niya ang ginagawa ng magulang ko, hindi pa rin niya ako iniwan. Pinili pa rin niyang mahalin ako kahit ano pa maging komplikasyon na yun. But I guess that's something someone like you would never understand. Hindi niya pinag-isipan ang sinabi niya, pero sigurado siya na yun ang tunay niya pinaniniwalaan kay Daddy. That's not fair, parang batang sabi ni Will. Guess what? Life isn't always fair, and I had to learn that the hard way. Isa ka pa nga sa mga nagturo sa akin ng hindi ba? Nang hindi pa rin ito gumalaw para kunin ang kahita na may lamang singsing, ay inilapag niya yun sa mesang malapit sa kanila. Pero may paraan si Lord para itama ang pagiging hindi patas ng lahat. Akalain mo, binigyan niya ako ng pagkakataong makilala ka at malaman ng totoo. Hindi pala ikaw ang mamahalin ko. You're not the man I would love to love for the rest of my life. At si Daniel Sarmiento yun, mapanuyang tanong ito. Maybe, if there is one thing I realize, is that the person I love doesn't need to be perfect. He just need to be there at the perfect time. Para kay Nell, pinakamadaling harapin at pakawalan ng isang taong hindi nagbigay sa kanya ng kahit anong panghahawakan. Mas mahirap na hakbang ang sumunod na ginawa niya. Sa katunayan ay ilang araw lumipas bago niya kumbinsi ang sarili na handa na siyang harapin muli ang daddy niya. Cornelia, tila nagulat na bati nito nang pumasok siya sa opisina nito. Pinaghandaan niya lahat ng sasabihin niya pero hindi pa rin niya nakapagsalita nung kaharap niya ito. Dad, how are you doing? Sa huli ay kailangan niya kamustahin ito. Dahil hindi siguro madaling harapin ang isang pagkakamali at muling bumangon muli roon. Lalo na kapag alam mo pati ang pagtingin sa iyo ng buong mundo ay nabago. Kapag ang imaheng binuo mo ng ilang taon ay nalantad bilang peke at hindi totoo. I'll do so much better once I've got my daughter back, sabi nito. Umakbang siya papalapit sa kanyang ama at niyakap ito. Walang magsasabing naging mabuti itong taong sa kabila ng mga natuklasan niyang ginawa nito.
Pero hindi rin na maikakaila na sa lahat ng iyon, nananatili ang mabuting ama. Marahil ay maaaring pagsimulan ng kabutihang iyon para ibalik sa tama ang lahat. Hindi yun magic. Maraming kailangang linisin. Maraming kailangang haraping responsibilidad at pagbayaran sa tao at batas kung kinakailangan. Pero sigurado siya, habang nasa loob siya na yakap ng kanyang ama, kaya nitong bumalik sa dati. Sa isang napakalaking tao, minsan ay pinaniniwalaan niya ng Diyos.